Mag-install tayo ngayon ng dashcam QCY Q12 Pro sa Toyota Hiace GL Grandia. Yung van. Ayan, Toyota Hiace GL Grandia. Triple camera dashcam yung install natin. 4K video resolution. Front, back, inside yung may ADAS tsaka blind spot detection. Meron din siyang Wi-Fi apps na nako-connect sa phone. Meron din siyang parking monitoring. Ayan, 3 camera dashcam, 4K 1080p tsaka 1080p 3 lens dashcam. Ayan, install natin sa Toyota Hiace GL Grandia. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano i-install yung dashcam. Easy installation na yung gagawin natin para sa mga gustong mag DIY. Ayan, install natin yung camera. Ayan, buksan natin yung box nya. Ayan, ito yung laman niya sa box. Yung rear view mirror dashcam front camera. Ito yung camera niya sa harap. Ayan, ito yung pinapatong lang sa rear view mirror ng sasakyan. Ayan, pinapatong lang siya rito. Ayan, papatong lang natin dito sa rear view mirror ng ng sasakyan. Hindi natin naalisin yung salamin, ipapatong lang. Ayan, nakapatong lang siya. Tapos ito yung charger adapter niya. Ito yung sinasaksak sa 12 volts ng sasakyan. Ayan, sinasaksak siya rito sa cigarette lighter. Ayan, nakasaksak lang siya. Plug and play. Ayan, ito yung isasaksak natin dun. Tapos yung inside camera, ito yung i-install natin sa loob. Ayan, sa loob ng sasakyan to nakatutok. Inside camera sa loob ng sasakyan. Yung back camera, ito yung i-install natin sa likod. Yung nakatutok to sa labas sa likod. Ayan, para makita yung likod ng sasakyan. Tapos nagre-record din. Tapos yung dalawang rubber clips, ito yung ipang-clip natin sa dashcam sa rear view mirror. Meron na rin kasamang pry toolkit, yung pang sa gilid ng sasakyan, pang sundot, user manual. Yan, tapos yung back camera, itong back camera may kasama tong pandikit. Ayan, yung dual adhesive tape tsaka screw, dalawang screw na maliit. Ayan, ididikit kasi natin to doon sa may likod. Ayan, easy installation lang yung gagawin natin sa mga gustong mag DIY. Ayan, kaya install to. Ayan, install na natin. Ayan, ganyan yung ginawa ko sa rubber clips. Ayan, nilagay ko muna, tapos ipapatong natin yan dito sa sa rear view mirror. Naka-clips lang ng rubber yan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, naka-clips lang ng rubber clips. Ayan, nakapatong lang yung dashcam. Ayan, hindi nyo na kailangan alisin yung pinaka rear view mirror. Nakapatong lang siya. Tapos sunod na install natin, ito yung sa charger adapter nya, yung sinasaksak sa 12 volts port. Ayan, tuturo ko sa inyo kung saan ko itatago yung wire. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Sinaksak ko muna rito sa dashcam, tapos yung wire nya ginapang ko rito sa kaliwa, sa kesame. Ayan, pinasok ko lang yung wire dyan, naipapasok ko yan. Papagapangan nyo lang papuntang gilid. Ayan. Ayan, tapos pagdating dito liliko. Ayan, hindi nyo na kailangan alisin yung plastic. Gamitan nyo lang ng pry toolkit para maipasok nyo yung wire dito sa gilid. Yan. Ito yung pry toolkit na kasama nya, ilulusot nyo lang yung wire dyan sa loob.
Ayan, pagka nailusot nyo na yung wire dito sa gilid, yan, sundutin nyo siya ng pry tool kit, yan, para pumasok yung wire. Tapos may rubber dito na naka ano, iangat nyo muna siya. Yan, angat nyo muna yung rubber kasi dyan natin papadaanin sa gilid yung wire pababa. Yan, inangat ko muna tong rubber na to. Yan, naangat naman yan. Yan, angat nyo hanggang sa pinakababa nya. Yan. Kasi ipapasok natin tong wire pa ganun. Yan, papasok natin pa ganyan tapos pababa. Yan, papagapangin natin pababa. Yan, tapos pag napagapang na sa baba yung ano, may lilikuan kasi rito sa bandang part na to. Ililiko natin yung wire dito. Meron akong inalis ditong dalawang screw, isa rito tsaka isa dun. Yan, gagamit lang kayo ng Phillips screw. Yan, may dalawang screw kayong aalisin dyan. Tapos etong plastic na to, nakatakip lang yan na ganyan. Yan, nakatakip siyang ganyan. Yan, gamitan nyo ng pry tool kit para maalis. Naka-clips lang naman yan. Yan. Yan, pag naalis nyo, yan, maalis nyo, naka-clips lang siya na pula. Ngayon kung naiwan yung red na clips, naiwan sa pinaka ano, kasi yan, minsan naiiwan yung clips na red. Kunin nyo lang yung clips na naiwan, tapos balik nyo lang ulit dun sa pinagtanggalan nya. Yan, naalis yan. Yan. Yan, alisin nyo lang ulit, tapos balik nyo lang dito sa pinagtanggalan nya. Yan. Para pagka binalik nyo yung plastic, naka maayos na clip ulit siya. Yan, nakaganyan lang, ilulusot nyo rito yung wire pababa. Ito yung wire ng dashcam, yung charger. Yan, kasi dyan natin siya ililiko. Yan, liliko nyo pa ganyan. Yan, dadaan yung pinaka wire papunta ron sa saksakan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan na yung wire nya, niliko ko dyan, tapos pumunta siya sa may ilalim. Ayan, may pagtatalian naman sa ilalim nyan. Ayan, tinali ko yung wire dito, kumuha ko ng cable tie. Kung may cable tie kayo, tali nyo siya. Ayan, para hindi siya lumawlaw. Ayan, may cable tie, tinali ko ng cable tie para hindi lumundo rito sa apakan. Ayan, matatakpan naman ito yan pagka binalik natin yung plastic. Tapos yan, lumigo na siya dyan. Tapos yung plastic dito, inangat ko lang ng konti para mailusot ko yung wire dun sa loob. Ayan, gamit lang kayo ng pry tool kit. Ayan, para umangat ng konti yung plastic. Tapos eto na siya. Ayan, nakasaksak siya sa 12 volts port. Lagyan nyo ng space yung wire nya ng ply para hindi siya banat kung sakaling ililipat natin yung saksakan, kasi gagamit tayo dito ng 3-way charger adapter. Yan, itong dashcam dito na natin siya isasaksak. Kung wala kayo nito, yan, dito siya nakasaksak. Pagka may ganito kayo, dito natin sasaksak yung dashcam. Yan, ito yung pinaka main, tapos yung dashcam dito. Ayan, kailangan nyo rin ng ganito para kung sakaling magcha-charge kayo ng phone, meron pa kayong extra charger. Ayan, dito ko muna sinaksak para sa mga gusto mag DIY. Ayan. Ayan, install na natin yung inside camera. Ayan, itong inside camera, ito yung sa loob naman. Yung inside camera ito, pag-iwalay muna natin, may connector yan. Meron siyang connector. Itong inside camera dito natin to i-install. Yan, ipapatong ko dyan yan sa ibabaw, meron yung pandikit naman. Yan, dito ko i-install yung camera. Ayan, nasa inyo naman kung saan nyo gustong ilagay ito. Pwedeng dito sa
windshield or kung saan nyo gustong i-install pwede. Ayan, yung install natin, dito natin i-install sa ibabaw ng pinaka dashcam. And ito yung wire ng back camera, ay ng inside camera, medyo mahaba kaya ganyan yung ginawa ko. Inoble ko yung wire. Etong saksakan na to, ito yung sasaksak sa dashcam, tapos yung connector niya ito. Ayan, ganyan yung ginawa ko, dinikit ko sa ibabaw. Ayan, nakadikit lang ng dual adhesive tape yan. Ayan. Tapos ito isasaksak natin sa pinaka dashcam. Bali dalawang wire yung ano dyan, yung isa sa connector nya. Ayan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Yung wire nya nilagyan ko ulit ng allowance, tapos pinasok ko ulit dito papuntang kaliwa ulit. Ito na yung wire nya. Tapos yung connector nya binalutan ko ng electrical tape para hindi siya mahugot. Ayan, papasok natin ulit yan sa KSM. Papunta naman ulit ng kaliwa. Pag ganun lang yung gagawin nyo. Tapos pagdating dito, ligo ulit. Ayan, basta lagi nyo lalagyan ng ply dito para hindi banat yung wire. Kahit ibabataas yung pinaka dashcam, hindi nababanat. Ayan. Basok lang natin. Ayan, kaya ganyan yung ginawa ko. Kasi medyo mahaba yung wire nung inside camera. Hindi natin siya pwedeng ilagay lahat sa loob ng KSM kasi bubukol. Kaya yung mga sobrang wire dito ko ulit itatago sa ilalim. Ayan, tatago ko dun sa ilalim kasi dyan medyo maluwag yung space. Ayan, nasa inyo naman kung saan nyo gustong itago tong wire na madami na to. Pwede rin naman sa KSM, nasa inyo yan kung gusto nyo i-ano lahat dito sa loob ng KSM. Ayan, ganyan yung ginawa kong diskarte dito sa pagtago ng wire ng inside camera. Ito na yung mga wire na sumobra niya. Ayan, dito ko nilusot yung wire. Ayan, nakita nyo yung dalawang wire. Ayan, nilusot ko dyan. Ayan, hindi ko na siya niliko. Sinundot ko lang ng daliri ko pa ganun. Ayan, tapos ito na siya. Ayan, tapos yung ano, iayos na natin to. Ayan, i-roll natin na ganyan. Para may tago natin dito sa ilalim. Ayan, dito natin itatago yung wire sa loob nitong plastic na to. Ayan, itatali natin ang cable tie. Ayan, yung mga sumobrang wire ng inside camera dyan natin itatago. Ayan, sa gilid yan. Ayan, nilusot ko rito yan sa butas dyan para makakuha ko rito sa kabila. Ayan, dyan ko tinago yung wire na marami sa ilalim. Ayan, nasa loob nito. Nakatali ng cable tie. Ayan, para hindi siya nakakalat. Ayan, install na natin yung ano na, yung pinaka back camera. Ayan, ito yung back camera. Yan, itong back camera meron din yung connector. Yan, paghiwalay muna natin. Yan, ito yung install natin sa likod. Tapos ito yung wire na ililinya natin. Yan, ito na yung back camera. Dito natin siya sinaksak. Ayan, katabi siya ng charger ng dashcam. Ito, yung back camera. Tapos ito yung inside camera. Yung back camera yan, binapang ko rin ulit yan dito sa kaliwa. Ayan, pakaliwa ulit para isang ano lang. Ayan, pasok nyo maigi yung wire sa loob para hindi lumundo. Pagapang ulit na ganun. Ayan, tapos liko ulit dito. Ayan, sa taas naman tayo gagapang ganun. Ayan, tapos dito sa plastic na to. Ayan, lulusot tayo dyan.
Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, sa taas ko pinagapang yung wire. Tapos nilusot ko rito sa plastic na to. Ayan, nalulusot yan, hindi nyo na kailangan baklasin yung plastic. Sundutin nyo lang nung pry toolkit. Ayan, igagapang natin yung papunta sa likod. Ayan, yung plastic, sa plastic lang tayo maglulusot ng wire. Ayan, igapang nyo lang yung wire dito. Ayan, tapos ito na tayo. Ayan, pagka medyo masikip yung plastic na paglulusutan nyo, sundutin nyo lang ng pry toolkit na ganyan para umangat. Ayan, ayan, pagka umangat na siya, tsaka nyo yung wire. Ayan, gagapang nyo lang siya. Ayan, para malusot nyo yung wire. Papunta tayo hanggang sa likod natin siya papagapangin. Nandito na tayo sa likod. Ito na yung wire nya. Ayan, andito na tayo sa pinakadulo. Itong wire na to hindi na natin siya papadaanin dito. Easy installation naman yung gagawin natin. Ayan. Tapos ito na yung dulo ng wire. Yung pulang wire di na natin gagamitin. Ayan, pwede nyong putulin yan, tapos electrical tape nyo lang rito para hindi siya kalat. Ayan, hindi na natin gagamitin yung red wire, yung auto switch ng dashcam, kasi easy installation lang yung gagawin natin. Ayan, nasa inyo naman yung gusto nyo ikabit sa reverse light itong red wire, or pwedeng hindi nyo na ikabit. Ayan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Inangat ko lang tong rubber na to. Ayan, naangat tong rubber dito. Angat nyo ng konti. Ayan, para maipasok nyo yung wire pa ganun. Kasi ito na yung dulo ng connector. Tapos yung mga sobrang wire, ayan, dito natin itatago yan. Mamaya i-install muna natin yung pinaka back camera. Yung back camera dito natin i-install sa may likod. And dito ko lang i-install yung camera sa likod, sa windshield sa likod. Yan, nakadikit siya rito. Pwede nyo siya idikit lang, pwede nyo itornilyo. And ganyan yung ginawa ko. Ito, sinukat ko muna rito yung pinaka camera, yung tamang sukat nya. Ayan, sukatan nyo muna. Tapos nilagyan ko to ng dalawang butas na maliit. Merong nilagyan ko butas na maliit para itutornilyo ko tong pinaka camera sa likod para mas matibay yung pagkaka. Pwede nyo namang idikit lang, nasa inyo yan kung gusto nyo dikit nyo lang o itornilyo nyo. Pagka ididikit nyo lang, punasan nyo maigi yung pinaka plastic nya para mawala yung mga oil, para dumikit siya ng maayos. Yan yung sa atin, itutornilyo natin. Yan, nakaganyan yung nya, pagkakagit-lagay ko. Yan sa likod yan. Yan nasa loob. Yan, kasi mas safe dito i-install sa loob yung camera. Hindi siya mababasa, hindi kakalawangin. Tapos hindi lalabo yung lens. Kaya dito ko i-install ngayon. Easy installation lang yung ginawa natin. Yan, papakita ko sa inyo kung paano pagkaka-install. Yung sa butas nga pala. Ayan, hindi na natin ginamitan ng barena yan. Ang ginamit ko lang pambutas dito yung DIY lang rin na screw. Ayan, kuha lang kayo ng matulis na screw. Ayan, yung ganyan. Ayan, mabubutas na yan kasi plastic lang naman yung bubutasan nyo. Ayan, tinalihan ko ng electrical tape para kung sakaling hindi siya dudulas. Ganyan lang yung pinangbutas ko. Ayan. Pwede naman dikit lang, nasa inyo kung gusto nyo didikit lang o ano. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, tinornilyo ko na siya. Ayan, tornilyo na siya, dalawang tornilyo. Tapos yung connector nya, tinalihan ko ng electrical tape para hindi mahugot. Kasi ito, itatago na natin siya sa loob nito. Ayan, papasok na natin siya dyan. Ayan. Ayan, lagyan nyo ng allowance yung wire dito. Ayan, para hindi siya banat. Ayan, nakaganyan siya. Ayan, kailangan yung wire nya nasa loob ng pinaka sasakyan, lalabas papunta rito sa kabila. Ayan, huwag nyo i-ano dun sa pinaka kabila kasi may ipit yung wire pagka sinara yung pinto.
pati papasukan kayo ng tubig pagka umulan or gina-airwash. Kaya kailangan nakaganyan para pag sinara yung pinto, yung wire nasa loob lang ng sasakyan, hindi siya maiipit. Yan, tapos balik nyo na yung rubber. Yan, lagyan nyo allowance yung wire para hindi siya banat. Kasi ito yung mga sobrang wire, ito i-rolyo na natin to, tapos itatago natin dito sa gilid. Yan. Ayan, tapos na yung install natin nung dashcam sa ito sa banto. Easy installation lang yung ginawa natin. Sa mga gusto mag DIY, ayan, kayang install. Ayan, sa mga gusto lang mag DIY ito. Kasi yung iba tinapasok talaga rito sa gilid na to. Kaya kung gusto nyo maayos na install, pwede nyo ipasok dun. Ayan, tapos papasok dito sa loob nito. Ayan, yung sa atin na easy installation lang. Ayan, tingnan natin yung kuha. Ayan, naitago ko na yung wire dito sa gilid. Ayan, nilusot-lusot ko lang dyan yung wire para maitago. Tapos yung rubber, ibalik nyo na maayos. Yan, siguraduhin nyo nakalapat siya maigi. Yan. Tapos ingat kayo pagka alis ng rubber kasi medyo may grasa yan, baka madumihan yung gilid ng sasakyan. Yan, pag inangat yan, meron kasing grasa sa loob yan. Kaya kailangan hindi siya madikit dito sa ceiling or sa mga gilid ng fairings. Yan, tingnan natin yung kuha niya. And tapos yung dito ibabalik na rin natin yung tinanggal natin na plastic, nakaganyan lang yan. Ayan, nakalusot lang yan ng clips. Ayan. Ayan, kailangan shoot nyo lang yung mga clips nya. Ayan, yung pulang clips. Ayan, tapos tulak nyo lang, maglalak na ulit yan. Ayan. Ayan, okay na ulit. Tapos yung saksakan nya, tingnan natin yung kuha. Ayan, lalagyan muna natin siya ng memory card. 32 gig yung ilalagay kong memory card, SanDisk. Tapos kailangan ilalagay yung memory card yung pang 4K video resolution plus 10. Tapos yung speed nya 120. Ayan. Tapos original, kailangan original. Meron siyang QR code. Ayan. Meron kasi mga nabibili na memory card hindi compatible sa kanya. And okay naman yung mga ibang memory card basta pwede sa pang 4K video resolution. Ayan. Siguraduhin nyo original yung ilalagay. Kasi pagka nilagay nyo siya ng hindi compatible sa kanya, maghahang lang tapos magkukurap yung mga file. Ayan. Lagay na natin itong memory card. Ayan, bali yung memory card dito natin ilalagay. Ayan, dito yung lagayan nya. Ayan, tapos pinipindot lang siya para mag-lock. Ayan. Tapos pag insert nyo ng memory card, lalabas yung ano niya sa pinaka screen. Ayan. Ayan, lalabas dyan format memory card. Format nyo lang. Tapos meron siyang plastic cover. Ayan, tanggalin na natin. Ayan, magpo-format na siya. Bali itong dashcam na to, pagka on mo nung sasakyan, mag-on na rin siya. Tapos automatic magre-record na rin. Ito yung camera niya sa harap, ito yung front camera. Tapos ito yung inside camera. Ayan. Ito yung inside camera na igagalaw yan. Pwede mong babaan yung kuha, pwede mong taasan. Ayan. Yung kuha niya sa loob ng van, ayan, makikita nyo. Tapos back camera, ito yung sa pinakalikod. Tapos meron na rin siyang voice command. Pag swipe nyo, pwedeng maging single lang yung display, pwedeng and front lang yung camera na i-adjust up and down. Pag swipe nyo, pwedeng back lang. Kaya na ano rin yung back. Ayan, pwede nyo naman adjust yung kuha sa likod. Pwede nyo taasan or babaan yung camera ron. Kaya na yung mag-adjust kung saan nyo gustong itutok yung camera. Tapos ito yung inside camera. Yan, ito yung pinaka inside camera. Yan, yun sa loob ng van. Pwede kang magpindot dito pag gusto mong maglipat ng display. Ito back camera to. Pwedeng triple camera sabay-sabay sa isang screen.
Yan, kahit naka front camera naman, nagre-record pa rin yung loob tsaka labas, yung likod. Ayan. Voice recording, pwede nyong i-off na record yung boses natin. Pwede ka mag-stop ng record. Ayan. Tapos meron siyang smart driving, meron na siyang ADAS, blind spot detection tsaka LCA. Ayan. Meron ding wifi apps na andyan din. Ayan, ito yung QCY Q12 Pro, kinibit natin sa Toyota Hiace GL Grandia.